'cause my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him in all the nations, in all the world. Where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend. Who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, You rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our heart have hopelessly lost our ways. Oh, we hopelessly lost our ways. You are the one that we pray
Ganap ng malasakit, kung saan-saan pipihit. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit. Si Jesucristo ang kanlungan mo, bukas ang puso niya para sa'yo. Pag lumipas na ang oras, lahat magwawakas, matatapos ang paghihirap, kalwalatian ang haharap, at titingin ka sa likod mo't magbabalik na lang. Makikita mong malinaw at ang lahat mapupukaw. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit. Si Jesucristo ang kanlungan mo, bukas ang puso niya para sa'yo. Isang pagkakataon ang lumapit sa Panginoong Jesus. Walang hanggang kaligayahan sa iyo'y pararamdam. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit. Si Jesucristo ang kanlungan mo, bukas ang puso niya para sa'yo. Bukas ang puso niya para sa'yo. Amen mga kapatid. God bless morning po sa lahat na narito ngayon sa ating devotional. At purihin ang Panginoon sa umaga na ito at tayo muling lalapit sa gumawa ng lupa at langit. Yan ang walang iba ang ating Panginoong Hesus. Ano po? Ang lakas ng hangin ng electric fan. So ayan, good morning po sa lahat na nasa live ngayon. Kay Ate Revy, nag-aabang dyan, nauuna sa chat box. Ano? Sister Neneng June, good morning din po sa inyo dyan. At Nanay Nerissa, Ate Lorna, Kuya Bobby, Sister Sweetie, Sister Elena Pablo, good morning po sa inyo dyan. Sister Dang de la Cruz, at Sister Vicky Jimenez, at siyempre sa ating kay Pastor Nelvin, good morning din po sa inyo. Pastor, kamusta po dyan? At tayo kasama natin ulit si Pastor sa live ngayong umaga na ito. At habang hinihintay niya yung PowerPoint, na bubukas yan ang PowerPoint, ay hintayin natin siya sandali. Anong araw ba ngayon? Ang araw ay Martes mga kapatid. Napakabilis ng panahon. At ang ating pag-uusapan patuloy pa rin kay Uriah Smith, Adventist ng leader. Bilib din ako dito kay Uriah Smith. Ano po? Isang napakahusay, napakasipag, at walang iniinda kahit putol ang paa, sumusugod lang. Ano? Ang ganda ng kwento niya. No? Mayroon pang isang mas magandang kwento yung kay anong pangalan, batang mangangaral. Sa mga susunod na araw matadaanan natin. Ano? Yung si Lafboro ba yun? Basta hintayin natin. Ano po? Ayan, si Pastor na nandito na. Pastor, good morning po. Kuya Melvin. Sa lahat ng ating mga kapatid. Pastor. Kuya Mel,
Oh, okay po. Narinig niyo ba ako? Oo, narinig naman po. Sige po. Okay po. Uriah Smith, isang Adventistang leader. Kayo po ay manalangin mga kapatid. Pagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami patuloy na sumasamba sa inyo. At sa umaga po na ito, Lord, aming ininadalangin ang aming pong pag-aaral. Tulungan niyo po kami na aming pong maintindihan ito bilang pagiging leader ni Uriah. Ano po ang aming matutunan? Tulungan niyo po kami, Lord, at kayo po ang bigay sa amin ng kaunawaan ng nasin. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ayon po dito, Lucas 16:10, ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami. Yan. Kaya sa kaunting bagay lang tayo pinagkakatiwalaan ng Panginoon. Hanggang sa tayo ay makita tapat sa kaunti, magiging tapat na rin tayo sa mas marami pa. Sabi dito, sa madaling salita, ang palimbagang Adventista ay primitibo nung unang sumang-ayon si Uriah Smith na magtrabaho kasama si James White. Isa sa kanyang mga unang trabaho sapagkat wala siyang pamutol ng papel ay ang putulin ang mga gilid ng mga bagong libro gamit ang kanyang lanseta. Yan, so matindi, no? O talaga pamamaraan lang. Ngunit iyon ay magbabago sa pagsulong ng siglo. Hindi lamang nakabuo ang mga Adventista ng makabagong establishmento sa pag-iimprenta, si Uriah din ang naging pulong patnugot ng pangunahing publikasyon ng denominasyon at naglingkod sa ganong kapasidad. Yan mula 1855 to 1903. So 35 years na taon mga kapatid yung pinaglingkod ni Uriah Smith. So bilang isang kabataan, so 35 years old ang tinugol niya para sa gawain ng ating Panginoon. So napakatagal na rin ng years nito, ang kabuuan ng kanya pong buhay na ipinaglingkod niya sa ating Panginoon. Sa tungkulin iyon ay nasa posisyon siya upang hubugin ang Adventistang pag-iisip sa halos bawat paksa sa mga panahon ng pagsisimula pa lamang ng denominasyon. Bukod sa paghawak ng pinaka-influensya na tungkulin ng Adventismo sa isang napakahalagang panahon, si Uriah ng ilan tanting aklat ng ating church, mga kapatid. No? So marami rin siyang sinulat. May mga isinulat si Uriah Smith. Pero yung iba niya kasi hindi naman na-updated eh. Kasi yun yung liwanag pa lang na naabot nila, kaya yun yung sinulat niya pa lang doon. Pero napag-alaman na kulang yung ibang naisulat niya. Ganun pa man kasi nasa time sila ng pagsasaliksik ng katotohanan, kaya ganun pala. Pero si Uriah ay isang dedicated na tao sa gawain ng Panginoon. Yung pong lalo nang ma-influensya sa paghubog ng Adventistang pag-iisip, yung tungkol sa prophecy. Ang sabi niya dito, ang kanyang thoughts, critical, practical on the book of Revelation. Yan, 1867. At ang kanyang thoughts, critical and practical on the book of Daniel. 1873 po yan. So sa panahon na naghahanap tayo ng liwanag, sa panahon na nagsasaliksik pa ng liwanag doon. Pero hanggang ngayon naman, naghahanap pa rin tayo ng katotohanan, di ba? Kasi marami pa rin naman tayo makukuha sa Biblia. Pero dito talaga na patuloy pa rin yung paglago ng theology ng Seventh-day Adventist. So sabi pa dito, yan yung mga aklat na ginawa niya, Daniel at saka Revelation, na maglaon ay pinagsama bilang Daniel and Revelation and the Revelation. Ang matagumpay na akda ni Smith ay naging pamantayan sa paksa sa loob ng tatlong kapat na bahagi ng isang siglo. Dagdag pa sa pagiging editor at author, naglingkod din si Smith sa iglesia sa pangalawa sa pinakamabigat na posisyong administratibo nito sa loob ng halos isang ikaapat na ba't hindi talaga ito Tagalog eh, isang kapat ng isang siglo. Naglingkod siya bilang kalihim ng General Conference noong 1863 to 1888. So matagal din mga kapatid. Hindi lamang iyon sapagkat hindi siya nakaluhod sa panalangin dahil sa kanyang matigas na paa na gawa sa tabla. Nag-imbento siya ng isang artificial na binti
na maaring mabaluktot sa palikod sa may tuhod. So ibig sabihin yung ginawa ng mga doktor para sa kanyang tuhod, hindi naliliko. So nahirapan siyang lumuhod pag mananalangin. O hindi siya nakaluhod pag mananalangin, nakatayo siya. Kasi pero nakagawa siya ng paraan, galing niya, inventor din siya. Nakagawa siya ng isang binti na pwedeng ang na kanya na paatel pa isang dress na pang paaralan na may natitiklop na sandalan at isang pinagsamang tungkod at upuang pang camping. Yan, ang galing kasi dinisign niya yun para sa kanyang sarili kasi nga may kapansanan siya, wala siyang isang binti. So yun yung mga na-invento niya. Ang mga kinita mula sa kanyang mga libro at mga imbensyon, kahit papaano ay nagbibigay kasaganaan sa kanyang mga huling taon. Ibig sabihin, malapit na siyang mamatay ay nakasapat, nakatulong sa kanya bago siya mamatay. Pero talagang magmula pa ng mga disciples hanggang kapanahunan natin, talagang yung paglilingkod sa Panginoon ay naroon. At dito makikita natin, wala talagang makatakas sa kamatayan kahit gaano katagal ang ating paglilingkod sa Panginoon. Ang tangi lang talagang mareremember sa isang tao ay yung ipinaglingkod sa ating Panginoong Diyos. Yung mga mabubuting gawa na ating ginawa sa ating kapwa. Yun lang talaga mareremember natin sa isang tao. Pero yung mga masasamang bagay, yung mga pasikat nating bagay na ginawa, wala. Yung mabubuti at kahangahangang ginawa at lalo na yung ginawa para sa ating Panginoong Diyos. Yan ang mareremember. Yan ang talagang makikita. Yan ang talagang mangyayari. Yan ang maalala ng sinuman o lalo na ng ating Panginoon. Ibinigay ni Smith ang lahat sa Panginoon. Yan. At ang Panginoon ay nagbalik sa kanya. At pinagpala ang lalaking may isang paa na nag-alay ng kanyang mga talento para sa kanyang layunin. Siyempre, tulad ng lahat sa atin, si Uriah ay dumanas ng kanyang spiritual na mga hamon. Siyempre naman, kahit sino may mga spiritual na challenges, di ba? Sa mga susunod na pagbabasa ay malalaman natin ang ilan sa kanya mga pakikipagbaka. Ngunit ang mabuting balita ay gumamit ang Diyos ng hindi perpektong mga tao at iyon ay tunay na magandang balita dahil lahat tayo ay pareho may mga talento at pakikipagbaka. Yan. So ang ating Panginoong Diyos, hindi siya gumagamit ng matalino, ng banal at walang kasalanan. Hindi siya gumagamit ng mga katulad ng mga Pariseo, ng mga Hudyo. Kundi ang ginagamit ng ating Panginoong Diyos, yung talagang matuturuan niya, yung willing na. So makita natin dito si Uriah Smith, hindi basta-basta yung paglilingkod niya. Yung consistent naroon. At ang pinakamaganda doon, sa munting paglilingkod niya, ay ang Panginoon ay may munting balik sa kanya na siya ay pinagpala, pinagginhawa ng kahit papaano ang kanya pong buhay. Kaya, sapat na yun. Dahil ang Panginoon Diyos, meron naman pangako sa atin na langit na tayo na mas mayaman pa, o higit na mas mayaman kaysa sa mundo na ating kinalalagyan. Yan. Kung tayo ay nag-aangad ng mas marami pa, ng trilyon na pera o kwadrilyon na pera, hindi man natin makamtan dito sa mundo, ay ang pangako naman ng Panginoon doon sa langit na bayan ay mas maganda at mas mayaman yung nakalaan para sa atin. Kaya ngayon na-realize ko na mas maganda at mas maigi na idalangin sa ating Panginoong Diyos na magamit yung ating mga talento sa gawain ng ating tagapagligtas, no? Magamit ang ating talento para akayin ng maraming mga tao sa pagsamba sa Panginoon, akayin ng maraming mga tao na lumapit sa Panginoon at iwan ang makasalanang buhay at sa Panginoon ay tumanggap. So, salamat po sa inyong pakikinig at patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami. So ganyan na nangyari kayo, kaya kaunti yung talento niya, dumami ng dumami dahil ginamit niya yung meron siya. Kaya gamitin din natin kung anong meron tayo at papadamihin yun ng ating Panginoon. God bless po mga kapatid. Kremels.
Amen. Salamat po, Pastor. Ayan, ano po. Kaya dapat gayahin natin si Uriah Smith, ano, multi-talented man at sinuko niya kanyang buhay sa Panginoon. At kahit putol yung paa niya, sige lang, nakaimbento pa siya ng para makaluhod siya, no? Galing, ano? Ah, sana tayo rin makaimbento ng mga bagay na makakatulong sa atin para hindi tayo tatamad-tamad, mga kapatid, ano po. So ayan, si Uriah Smith, napakasipag, isang great pioneer ng Adventist. At marami siyang naisulat, at may mga hymns pa, mga awit, ano. Nakita ko kanina sa Google, hinahanap ko yung picture niya na isang paa, kaya lang wala akong nakitang ganong picture. Nakita ko lang yung mga nilagay niya sa tuhod niya para makaluhod. Magaling talaga si Uriah Smith, ano po. So ayan, salamat sa Panginoon at ginamit ang isang kahit may kapansanan ay may kakayanan na gumawa sa gawain ng Panginoon, ano po. So tayo manalangin, mga kapatid, bago tayo lumipat sa kabila. Let us pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa buhay ni Uriah Smith, ang aming dakilang pioneer na kung saan nagpakita ng pagsuko ng buong buhay po sa inyo. Bagaman siya ay may kapansanan, ginamit niya ang kanyang mga talento at siya ay nagkaroon ng mas marami pang talento. At siya ay naging tapat sa kaunti, kaya siya rin naman ay naging tapat sa mas marami pa. Ang aming lesson na natutunan dito ay palagi kami magtiwala at magtapat po sa inyo, upang sa gayon ay kami ay maging kagaya ni Uriah Smith, magamit ang aming mga talento at makakatulong sa inyong gawain, pagtatapos ng gawain. Sa aming pagpapatuloy ng aming pag-aaral sa umaga na ito, makikinig kami sa Councils on Stewardship at inyo po kaming samahan mas matuto ng higit pa. In Jesus' name, pray. Amen. Okay, mga kapatid, lipat tayo sa kabila sandali at patuloy tayong mas matuto pa. Connecting. Okay. Sa mga bagong pasok, good morning po sa inyo, kay Sister Dang de la Cruz, kay Sister Vicky, Nanay ni Risa, kay Sister Teresita Diary Reyes. Eto na tayo. Nakikita ang kanilang puso na tapat sila sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya hindi po natin sila pwedeng ma-judge, and we have no right na ma-judge po yung ibang tao. Ang tanging Panginoon lang po yung may karapatan na maghusga o mag-judge po sa bawat isa po sa atin. Kaya lang yan po, Pastor. Salamat. Okay, thank you very much po. Ayan. Meron pa po ba, mga kapatid? Tahimik ang lahat. Kayo po ay nagmumuni-muni. Pastor, Yes po. bigyan na natin ng pagkakataon yung ating Lest We Forget. Salamat Okay po. sa lahat ng participations at pakikinig. Sana po ay umaangat at lumulusog, sumisigla, tumitibay ang ating mga pagtitiwala sa Panginoon, na tayo po ay nakapulot ng mga ilang mga aral na pwede nating i-apply sa ating daily practical living. Salamat po. Amen. Amen. Praise the Lord. So magandang umaga po ulit sa lahat. At sa atin hong pagbasa ng Lest We Forget ay paglilingkuran po tayo ni Pastor Rudy Vargas. Ano po, siya po ay church planter natin na naka-assign dyan po sa may Masantol. Ano po? At bago ho yun ay Pastor, meron ho ba tayong ipe-play? Wala na pa, Pastor. Wala na po, diretso na po, no? Okay po. So, After na po ng Lest We Forget po. okay po, Pastor. So, atin pong pakinggan. Si Pastor Rudy, Pastor. God first morning po sa bawat isa sa atin at sa lahat po ng mga nakikinig o nanonood po sa online o sa anumang pong platform po ng social media. At purihin po ang Panginoon sa umagang ito, sapagkat ay binigyan naman po tayo ng panibagong pag-asa, panibagong buhay, at napakabuti ng ating Panginoon sapagkat iningatan niya po tayo sa ating pong pagtulog, at ngayon binigyan po tayo ng pagkakataon na tayo po ipatuloy
na makapaglingkod po sa Kanya. At sa mga oras na ito ay tayo po ay okay. So aking pong babasahin ang ating pong lest we forget sa May 6 po, Uriah Smith, Adventist leader. Yan. So ang ating pong key text po ay makita at mababasa po natin sa aklat ho ng Lucas o Luke chapter 16 verse 10. Aking po munang babasahin po dito. To say the least, Adventist publishing was primitive when Uriah Smith first signed on to work with James White. One of his first jobs, given the fact that they didn't have a paper cutter, was to trim the edges of new books with its pocket knife. But that would change as the century moved on. Not only did Adventists develop a state-of-the-art printing establishment, but Uriah Smith would become the editor-in-chief of the denomination for most publication, serving in the capacity from 1855 to 1861, and from 1864 to 1869, then 1870 to 1871, and 1872 to 1873, and 1877 to 1888, and 1881 to 1899, and 1901 to 1903, more than 35 years altogether. In that post, he was in a position to shape Adventist thinking on almost every topic during the denomination's formative years. In addition to holding Adventism most influential editorial post naglalag. During a crucial period, Uriah also authored some of the denomination's most important books, especially influential and shaping Adventist thinking on prophecy. Were his thoughts critical and practical on the book of Revelation in 1867, and his thought critical and practical on the book of Daniel in 1873, later combined as Daniel and Revelation. Smith's seminal work became the standard of the topic of 3/4 of a century. Beyond being an editor and author, Smith also served the church and its second most weighty administrative post for almost a quarter of a century. He served as a secretary of the General Conference, 1863 to 1873, and 1874 to 1876, and 1877 to 1881, and 1883 to 1888. That was not all. That being able to kneel in prayer with his stiff cork leg, he invented an artificial leg with the advantage of being all the way back in the knee, at the knee. Other invention he patented were a skull desk that he a folding back and a combination. Naglalag. Saglit lang po. Naglalag po. Combination, walking cane and camp stool. The royalties from his books and his invention
made him somewhat prosperous in his later years. Smith had given all to the Lord, and the Lord had given back blessings to the one-legged man who had dedicated his talent to his cause. Of course, like the rest of us, Uriah would have his spiritual challenges. In future reading, we will see some of his struggles. But the good news is that God uses less than perfect people. And that is truly good news since all of us have both talents and struggles. So kung ating balikan ho dito mga kapatid ang ating pong talata sa aklat ho ng Lucas, Luke chapter 16 verse 10, sabi po dito, ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami, at ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. At hanggang po sa 13, kung kayo nga ay hindi naging tapat sa kayamanan ng kalikuan, sino ang magtitiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? At kung hindi kayo naging tapat sa kayamanan ng iba, sino sa inyo magbibigay ng sarili ninyong pag-ari? Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin niya ang ikalawa, o kaya't magiging tapat sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglingkod at sa kayamanan. So, ayan po Pastor ang ating pong lest we forget reading sa mga oras na ito. Pastor, hindi na po kayo mag-pray, Pastor. Sir Rudy, pwede po kayo mag-pray? Ay, sige po. Okay. Ayan, so bago po tayo mag-pray, okay na po Pastor, magbigay po ako ng konting ano lang po. Sure po, sure. Sige po. So, ayan ho mga kapatid, at maliwanag naman po sa ating pong napakinggan at ang pagiging tapat ho na katiwala ng ating Panginoon. At mapalad ho tayo mga kapatid sapagkat isa po tayo sa pinili ho ng Diyos na pagkatiwalaan ng mga talento na kung ano ang mayroon ho tayo ngayon sa ating pong buhay. At kung ano pong talento na mayroon po tayo, kailangan po natin ito sa ating pong paggamit ng talentong ito na pinagkaloob ng Panginoon ay gamitin natin para ho malawalhati at mapapurihan po ang ating Panginoon. At ang pagpapala ho ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na even though na sa buhay natin nakakaranas ho tayo ng struggle, pero alalahanin po natin na andyan ho ang Panginoon. Magtiwala lang ho tayo. Magtiwala din po tayo sa Kanya. Ano man po mga struggle na naranasan po natin sa ating pong buhay, manatili po tayong tapat sa Panginoon po sa paglilingkod mga kapatid. Kasi hindi naman po yan na hahayaan ng Panginoon na mga struggle na yan ay maging dahilan na hindi tayo maging tapat. Sa kabila ng mga struggle o pagsubok sa buhay natin, manatili tayong tapat sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hanggang ho sa kanya pagdating, tayo po ay siyempre po at katanggap-tanggap po tayo. At pagkatiwalaan ho tayo lalo ng ating Panginoon sa gawain na kanya pong pinagkatiwala din po sa atin sa panahon na ito. So yun po Pastor. Salamat. Okay po, maraming salamat po sa inyo pong paglilingkod sa umagang ito. Maaari po ba kayong mag-pray, Pastor? Ay sige po. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Dakila, mapagpala, mapagmahal at mahabagin naming Diyos. Maraming salamat sa pribilehiyong ito na kami po ay patuloy na makapaglingkod po sa inyo. At maraming salamat sa mga paalala mula po sa inyo po mga salita mula sa banal na kasulatan. Kung saan ay sa anumang po mga struggle o pagsubok sa buhay namin, anumang po mga karanasan na amin po nararanasan, ay patuloy lang po kami na maging tapat sa inyo sa paglilingkod sa lahat ng panahon ng aming pong buhay.
At salamat po sa mga talento na inyo pong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Ito po ay amin pong gagamitin para po sa ikalalago ng inyo pong gawain at para matapos po ang inyo pong misyon sa sanlibutan ito na inyo pong pinagkatiwala din po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa kalakasan at salamat po sa mga talento na inyo pong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. At ang bawat isa sa amin ay mas lalo po kami maging tapat. At salamat po sa pag-ingat sa bawat isa sa amin o aming dakilang Diyos. At sa mga kapatirang ito na siyang patuloy na naglilingkod, tatapat po sa inyo ay inyo pong patuloy din po kaming pag-aingatan ng aming dakilang Diyos. At inyo pong dakilang pag-ibig ang siya maghari sa bawat isa po sa amin. At sa amin pong patuloy na pag-aral at paglilingkod po sa inyo, inyo po kaming pag-aingatan. At yun po ang at po ng may mga karamdaman o sakit o sa banikmang ng karamdaman sa mga oras na ito namin Panginoon, at kami po ay buong puso na siyang nampalataya at nagtitiwala po sa inyo sapagkat ikaw po ang pinakamagaling at pinakamatalinong doktor na siya nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman o sakit, Panginoon. At, ikaw po ang nakakaalam ng bawat sitwasyon po namin, ang nakakaalam ng bawat struggle po namin. At salamat po na andiyan ka ho palagi o aming dakilang Diyos para kami po ay palakasin at kami po ay gabayan at palalahanan sa lahat ng panahon ng aming buhay. Salamat po aming dakilang Diyos sa pagdinig na aming po mga panalangin at kahilingan. Ito po ay aming dinadalangin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat. Amen. Amen. Salamat po ng marami. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned.
Prepare to meet your God. Amen. Sir Benji. Amen. And this morning po ay atin pong bigyan ng reflection ng ating pong Councils on Stewardship yesterday. Ano po? At diniscuss po ni Pastor Haran ang diverting means from the, tama po ba? Tama. Yeah, diverting means from the mission treasury. Yep. So, gusto ko pong basahin dito yung mga ibinigay ho ni Pastor Jerry dito sa chat box. 4 na bagay. Mission focus, stewardship, prinsipyo. Ang ating pagbibigay ay dapat pangunahing sumuporta sa kaligtasan ng mga kaluluwa at sa paghahanap ng ibang helyo. Yan naman po talaga ang ating mission at dapat po nakafocus talaga tayo doon sa mission na binigay sa atin. At yun din, siyempre, kung nasan yung ating pananalapi, andun din daw ho yung ating puso. So, determinant po talaga kung nasaan ang ating resources, nandun po yung ating pagpapahalaga. Ano po. And second, Pastor Jerry? Yeah po. Sa second. Tuloy po. Tuloy ko na po. Avoid misguided giving. Ang pagkakawang gawa ay hindi dapat manghikayat ng katamaran o labis na kasiyahan. Ang pagbibigay ay dapat magdulot ng kabutihan, hindi ng kapisalaan. Paano kaya ito sa kumbaga ano po ang karanasan na ito na nagkaroon kayo mga kapatid sa realidad na yung atin hong ibinigay na kasama. Imbis na nakatulong ay nakasama. Pero mo ba kayo mga karanasan na gano'n? Pastor, ito kasi sabi ni Sister White sabi niya, we may err, sabi niya, we may err in making gifts to the poor which are not a blessing to them, leading them to feel that they need not exert themselves and practice economy, for others will not permit them to suffer. Ang ibig sabihin po, sa akin po, ang dating nun, Pastor, kaya yan po yung nakalagay sa prinsipyo, inilagay ko na po sa Tagalog. Hindi ba, Pastor, nahilig po tayong tumulong naman, talagang yun naman ang nature ng church natin Kaya nga tayo merong, ACS, di ba? Meron pa tayong pastor na harvest in gathering pa nga. Lahat po ng mga methods natin na yan, ang pamamaraan po niyan ay tumulong talaga sa mga dukha, mga mahihirap. Ito lang po ang nakita kong medyo konting dapat i-consider natin. Hindi tayo magdi-dictate ng pangangailangan ng ating kapwa. Hindi tayo magdi-dictate. Hindi ko nga alam kung gaano talaga ka-serious tayo, kung gaano ba tayo ka-intentional. Di ba madalas na nangyayari? Ito, naobserbahan ko lang po Pumunta tayo sa isang lugar. Ipapalagay natin na ang kailangan nila doon, noodles, bigas, at saka tsinelas. Ipapalagay natin na ang kailangan nila doon ay kulambo. Pero nag-survey naman po tayo. Ano mangyayari po dyan? Minsan, papamigay tayo ng damit. Ganun. Ipinalagay natin na yun ang kailangan nila. Tapos, eventually, makita natin, nagkalat na yung ibinigay natin sa kanila. Ayun na. Nasayang, mga kapatid. Bakit? Hindi talaga tayo naging seryoso na tignan ang alin ang pakikinabang po nila. Minsan din, medyo madalas na rin siguro, napapansin natin, na tinuturuan natin maging dependent sa atin yung mga taong ito. Na hindi natin napabatid sa kanila, hindi natin na-message sa kanila, na ibigay sa kanila ng diin, na hindi basta-basta lang natin kinuha kung saan-saan ang mga perang ipinambili ng itinutulong natin sa kanila. Kaya sila hindi rin natutong mag-economy o mag-economize, yung magtipid. Kaya sabi ko nga sa inyo kahapon, mga kapatid, mas maluho pa nga sila na tinutulungan kaysa sa atin na nagsasakripisyo. Kasi hindi po proper, hindi proper. We may err in making gifts to the poor which are not a blessing to them.
gawin po natin itong pag-aralan natin mabuti. Kaya Pastor, natutuwa ako dun sa una mong illustration na na-experience mo sa Pasay. Meron silang talagang committee ng, ano yung tawag, Pastor? Committee ng nagbibigay ng tulong. Welfare Committee. Welfare Committee. Aha. Kung magiging seryoso tayo at nakasistema naman po yung tulong natin, isisistema na natin yung tulong natin, yung church na talaga ang nag-gather ng funds through Combined Offering Plan, dumami na po yung pondo natin. Maggawa po tayo ng ganon, Pastor Benji, yung Welfare Committee. Para matukoy talaga natin na hindi tayo magkakamali na magbigay ng tulong. Kasi baka hindi naman kailangan talaga yung tulong ibinigay natin, masasayang lang po. Ito po yung sinasabi ni Sister White. Palagay ko po, Pastor. Ito po yung aking... Ay, yun nga po, dahil lang Pasay, kilalang nagbibigay na out of control. So, may ma-experience po kami when I was there as an associate. Sabado, may dumating. Ano naman, maayos naman ang kanyang bihis, malaking tao, at sabi niya ay may pangangailangan daw ho siya na kailangan niya pumunta ng Baguio. At yun nga lang ay nagka-problema sila ng asawa niya, sabi niya. Pero may kinakailangan ako pumunta ng Baguio, nawalan daw ho siya ng pera. So, simple lang naman. Di sabi namin, sige ho, sasamahan ho namin kayo sa bus station, ibibili ho namin kayo ng ticket upang kayo po ay makapunta. Yan. Pero sabi niya, og na ho, ayaw ko na ho kayong apalahit. Makahingi lang ho sa inyo ng ng pera para ho kami para di na ho kayo maabala. Ay hindi ho talaga kung paglilingkuran namin kayo, iahatid pa ho namin kayo ng van. Sabi namin sa kanya. So na-sense namin na nang-i-scam lang siya. Oo, nang-i-scam lang siya. Hanggang sa sabi niya, ay sige ho, bigyan niyo na lang ako ng 50 para ako ay makapag-jeep. Pero ang binibigay namin sa kanya, bus ticket. So napagtanto ho namin na hindi ho talaga niya kailangan yan. Meron ho one time, lumapit. Sabi niya, yung anak ko ho nasa PGH. Kinakailangan ho ng bayal. Sabi niya, medyo brusko ang dating ng mama. Matangkat lang ako ng kaunti. Pero siya, serious guy. Parang ganyan. So, sinisip ko naman, baka may seryosong pangangailangan talaga. So, kinuha ko yung pangalan ng anak niya. Sige, hintay lang ako kayo dyan. May landline po. Tumawag po ako sa PGH. Meron ho bang ganitong bata na dyan? Sa madaling kwento ho, wala. Sabi nung sumagot sa telepono, wala hong ganyan na naka-admit dito. Sigurado ho kayo? Opo, sigurado. Alam niyo po nung lumapit ako sa kanya, tinuro pa niya sa akin sa cellphone niya, patay na ho yung anak ko. Ganyan. Patay na ho yung anak ko. Sabi niya, kasi nasaksakan ng gamot. Sabi ko sa kanya, wala naman po kayong pangalan dun Kung ganoon, napansin ng isang elder, si Elder Sani, namatay na siya. Alika Brad, inakbayan na niya, inabutan niya lang niya ng 500 kasi pakuwari niya hindi gagawa ng tama Baka manakit ba doon sa loob. So inalalayan na lang. So may mga ganun ho pangyayari, kaya hinigpitan nila yung welfare. Kasi hindi po masa sa welfare yun. Dumaan kay Sister Somosot. Sister Somosot, pagtingin pa lang sa mata, alam na kung nagsisinungaling, ang galing ng skill ni Sister Somosot. Ngayon, nung kinuha niya yung ID ng mamang yun, siya, yung peke. Sabi niya yung peke yung license mo. Sabi niya kagad sa kanya. So, ito po ay pagtulong na rin dun sa mga tao na pinahahalagahan din ng church yung kanilang mga fans, kaya hindi rin sila basta-basta pag wala naman silang talagang valid reason. Kaya ginawa ng Pasay, pupunta talaga dun sa lugar ng pangangailangan tulad ng mga hospital, mga public hospitals. Kitang-kita mo talaga yung nangailangan at yun po, dun po sila tumutugon. Yeah. Yan. Tama yung Pastor. Ngayon, Pastor, gumawa na tayo niyan. Alam ko mga kapatid, dadami na po yung pondo natin. Dadami na. Gumawa na po tayo niyan kasi nagko-combine offering plan na po kayo. Ay sigurado kakailanganin niyo po yan, yung ganyang sistema. At meron tayo, Pastor, ng mga kapatid na may mga spiritual gifts sa yung gift of mercy.
at saka yung gift of discernment. Pagsamahin niyo yan, sasama niyo po yan sa committee, yung mga gift of mercy at saka yung gift of discernment. Kasi pag pinagsama niyo po yan, ang tawag po niyan, iwasan ang diwastong pagbibigay. Yun po yung number 2. May iwasan po ang diwastong pagbibigay. Yun po Dati ho kasi, Pastor, sa pastor lumalapit talaga. Pag sinabi ng pastor, oh, bigyan niyo yan, bibigyan ng welfare. Pero napansin nila, yung pastor, siyempre, pastor yun eh. Hindi naman mag-ano na yun eh. Kaya inalis sa sa pastor yung yung pag-handle nun. Kasi nga, ang pastor, siyempre maaawa yun. Hanggang yung mga facts na, yung mga evidence na sila ay talaga nangangala, hindi na monitor. So, inalis yun para sa ganun, hindi ma-abuse. Kasi talaga marami nag-abuse. Anyway, ito ay magandang pagpapala sa atin na makatulong ho talaga tayo sa mga nangangailangan upang sa ganun ay yung ating resources ay mas maganda pa po ang mapuntahan. Ang pagiging mabuting tagapamahala ay kinabibilangan ng pagtuturo sa iba kung paano pamahalaan ang kanilang yaman at buhay ng may karunungan. Isa ho elder sa ating home church, ang nanalangin. Ang panalangin niya ay, Panginoon, bigyan niyo kami ng karunungan kung paano po namin i-manage ang amin hong mga resources. Ayan, so maganda hong panalangin yun na magkaroon po tayo ng karunungan. Patuloy na atin hong ma-manage ang ating resources ng Number 3, maayos. Pastor. Ano mo yung number 3? Ayan, Number 3, empower the poor. Responsibility. Tulungan ang mga mahihirap sa paraang pinangangalaan ang kanilang dangal at nagtataguyod ng sariling kakayanan. Yan, no? Yan po, ano pong makakokomento dito, mga kapatid? Huwag po kayo mahiya. Meron pa po tayong panahon. Gamitin po natin yung ating chat box kung maganda po kung marinig po namin sana yung boses ninyo para marami po tayo dito pag-uusapan. Mga conversations natin dito ay holy insights, Pastor, no? Mga holy insights, guide the principles na binabasa po natin sa Councils on Stewardship. And syempre, mga kapatid, naniniwala po kami na walang monopoly ng insights. Ang insights po ay nanggagaling sa Panginoon. Once we talk about the good, yung kabutihan ng gawain ng Diyos, marami po tayong ma-share na naranasan nyo na, mga kwento ng inyong pamamahala, sistema ng pamamahala sa gawain ng ating Panginoon. Sige po. Sige po. Siguro hingan po natin, Pastor, si Pastor Mark Sarabia ng comment. Yan. Ay, baka magalit sa atin pag tinawag natin yung pangalan, gusto natin i-volunteer eh. Ganun ba? Sige. Marahil sa susunod na araw, Pastor, ay bibigyan na natin sila ng assignments para mapaghandaan din nila. Ayan. Sa bagay. So po, ayan. Sino ba ho gusto nga magbigay sa inyo ng inyong pong mga reflections? Ito si Pastor, Brother. pwede po magbigay? Ay. Pwede po. Pastor, yun nga po, kasi ako din meron din po akong karanasan. Yung mga, di ba marami po mga tao na umaakyat sa mga jeep, sa mga bus na nanghihingi ng tulong. Kuminsan, di ba, halos karamihan may mga anak daw nila nasa ospital, na Tapos yung malalaman mo po kasi sa mga tao na na kung totoo ang sinasabi nila. Minsan po nga po umiiyak pa po sila eh. Pero yun sabi ko nga po, minsan siyempre po tayong mga Kristiyano talagang yung puso natin madaling umunawa. So pag ako po sinasabi ko po, ito po nagbibigay po ako sa inyo. Pero ito po, kung totoo po yung sinasabi nyo, makakatulong po ito. Pero kung hindi po, kung gumagawa lang po kayo na para makakalap kayo ng salapi, para lang sa mga bisyo nyo, kasalanan nyo po ito. Sabi ko, basta po ito, yung bibigay ko sa inyo, kung makakatulong, marami pong salamat. Kung hindi, kayo na po ang bahala. Kaya po, pag nagbibigay po ako, sinasabi ko po yun na, yun po ay tulong ko po sa
sa kanila kung totoo yung anak nila. Tapos meron naman po na dito po sa bahay namin may kumakatok na nanghihingi po ng pagkain o kaya maski tubig man lang o kaya ano. Sabi ko, makikita mo naman po talaga sa kanya na kailangan niya kasi po yung para po meron po siyang diferensya. Kasi minsan marami po yung mga ano niya na may mga pasok-pasok. So kumbaga yung lalaki na yun, binibigyan po siya. Pag kumakatok, every time na kumakatok siya, talaga pong binibigyan ko na yun yung lalaking yun. Tapos, meron din po ako na may nagkwentuhan sila, yung mga lalaki na ganun po, kumbaga nangangatok sila din ng mga bahay kung sa dito po sila sa may San Jose del Monte. Pumupunta sila sa ibang lugar. Tamang-tama po, naroon ako sa lugar na kilala ko. Sabi ko, kapitbahay namin yun Tapos hindi niya alam na doon ako pumunta ako doon. Tapos nagkwentuhan sila. Kumbaga talagang ginagawa po nila ganoon para makahanap sila ng pambisyo nila. Gumagawa sila na kumukuha sila sa mga ibang lugar na. Kunyari doon sila nakatira, kumukuha sila sa barangay ng permit para makakalap doon sa lugar na yun. Kaya nga po sabi ko nga, ang pagtulong po natin, tayo po ay makakatulong sa ating kapwa na kung ito po ay makakabuti, ito po ay nakakasama. Kaya nga po, sabi nga po, ang pagtulong po natin, ang Panginoon na lang po ang nakakaalam kung tayo po ay nakakatulong. Sa akin lang po, ang importante, makatulong po tayo sa ating kapwa na higit na nangangailangan. Kaya po, sabi nga talaga na ang mga tao po kasi ngayon ay gumagawa lalo na po sa mga palengke. Marami po yan. Kaya nga po sa palengke, pag may mga bata lumalapit, nangangailangan ng pera. Sinasabi ko na lang po, papakainin ko na lang, magbibigyan na akong pagkain kung gusto mo. O kaya sama ka na lang sa bahay, doon kita pakakainin. Tapos marami yung mga bata na, sige po, ganun, pagkain na lang po. Kung yung pagkain na lang po, hindi po ako nagbibigay ng pera doon sa mga bata. Yun lamang po. Salamat, Sister Marisa. Yan, si Brother Sunny, Pastor. Sige po. Opo. Brother, yan. Good morning. God first morning, Pastor. That first morning. Tuloy po. Sa karanasan, Pastor, marami. Tama yung sinabi mo kanina na dapat talaga kikilalaning mabuti yung tutulungan kasi nasasayang talaga. Maski nung kami ay nasa Dubai, pag kami minsan nagwo-walking ako sa gabi, kami ni Teplor mo, makakatalubong kami na sabi galing daw ng Abu Dhabi, naghanap ng trabaho. Alam naman natin na siyempre malambot na may puso natin. Naubusan daw sila ng pamasahe. Yun, katulad nga nung sabi kwento ni Pastor kanina, sige, Pakistani. Sabi ko, sige, maganda na may ayos niyan. May attache case, may maganda BS. Talagang akala mo nag-apply ng trabaho. So sabi namin, humihingi siya ng 100 dirham. Sabi ko, magkano lang ang pasahe sa Abu Dhabi? Sabi ko gano'n. Sabi ko, sige. Total, nag-walking naman kami. Sabi, sige, samahan ka namin doon sa bus station. Bibili ka namin ng ticket. So, yun mga kapatid, makikita nga natin talaga na dapat talaga tayong magpagtulong. Malambot ang puso natin, kaya lang sinasamantala tayo. Dito naman sa atin sa Pinas, ganun din. Kumbaga sa naging parang na mindset naman ng mga tao na laging umasa na lang. Kaya pag inaabuso rin ng mga ibang kapatid na mahihirap, na pagka may kailangan sila, lalapit ang bawat isa, sasabihin, brother, magpapatingin ako sa bayan, pamasahe, wala. Kahit bigyan mo na lang ako ng 100. Sabi niya gano'n. Sabi ko, ang aking welfare committee, yung aking sweetheart, yung aking may bahay, si
si Ate Flor mo. Kaya sabi ko, sister, sabi ko, doon ka sa kay Mrs. pumunta. Kasi siya ako umihawak ng ano. Hindi nalalapit kasi alam nilang talagang i-screening mabuti ni Ate Flor bago ka tulungan. At sisiguraduhin niya na hindi masasayang yung pera na tutulong natin sa mga kapatid o sa ibang tao. So yun lang mga kapatid, tama yun, maging wise tayo. Wise sa serpent and meek as a dove sa pagtulong. Marami po kaming karanasan na ganyan kahit nung kami sa Lubay pa. Siguro kung pagsasama-samahin lahat, sabi ko nga kay Pastor Vineses kagabi, Pastor, baka ako yung mga 150,000 pesos sa pera natin na hindi bumalik sa kapagtulong. At nung bandang huli, tayo pa ang masama. So yun lang po mga kapatid, na maging matalino tayo sa pagtulong. Hindi ko mo sinabi ng Panginoon na talagang lingapin natin yung mga less fortunate. Tulong na lang tayo ng tulong, nung pala inaabuso na tayo. Yun lang po. God first morning. Amen. Yan, thank you very much po. Yan, sino pa ho sa inyo ang may mga may mga comment? Yan, you can unmute po. Good morning po, Pastor. Sige po. Good first morning po sa ating lahat. Sa akin po, Pastor, talagang dami po naming mga karanasan yan po sa Church ng Marilao. Kasi ang dami pong lumalapit na yung nagpapanggap na Adventist daw po sila. So, tapos may time pa po nga na may lumapit na binigyan po nila ng park naging ano pa po siya, ginawang speaker. The time po na yon, siyempre, nung time pa po kasi na yan, ang elder pa po namin noon si Brother Josue Lorenzo. Binigyan siya ng park, nagpakilala, engineer daw, so ganun, nagkwentuhan sila, tapos yun po. Tapos nung time po na yon, ang topic niya na ano niya naman po na yung parang sabi nga nila Adventist daw kasi magaling po siya magsalita . Tapos nung time na binigyan pa po ng pamasahe, taga Palawan ay taga Bataan daw po siya . Di nung time po na yon, nabigyan po siya ng pamasahe hanggang sa ano. Tapos nung panay tinatawagan po sabi niya, Brad, pag halimbawa magtitiksa ka ako na ganon, magpapasalamat ka pati daw sa daw sa family kasi maraming salamat sa tulong, ganon. Tapos mga ilang araw tinawagan po, hindi na makontak. Hindi na po nila makontak. Tapos nung basta marami pong mga minsan yung galing po sa mga humihingi ng tulong din sa ibang church, pag hindi sila binigyan, pupunta po sila sa Marilao Church. Kaya nung time po na may pumunta doon na taga San Jose daw po yun, kami po kasi malapit kami yung pinakamalapit sa church. Yung mga tricycle driver po, pag may pumupunta po doon sa sa Marilao, sa church namin, tinuturo po yung bahay ni Nemuel Ranara. Kasi kami lang po ang pinakamalapit. Nung time po na yon, yung po pala, parang tawag doon, yung may mga record na po dito sa sa Bulacan. Ang naiwan lang po sa bahay yung anak ko na bunso. Buti yung kapitbahay po namin matawag doon, po siya yung kumbaga din po siya kasi hindi niya pinayagan na pumasok sa bahay namin. Pinahintay po ako sa labas kasi ang ko po kasi nung time na yun, nagtitinda po ako ng yung mga pagkain, mga merienda, naglako ako. At tapos siguro nainip, umalis. Nung kwininto ko po yung sa isang kapatiran, yung palang babae na yun, parang may na po siya, yung bang parang ugali niya na yun na manghingi sa mga
so yung sa mga Adventist, kasi yun lang, tayo po kasi 'di ba pag nilapitan po tayo, hindi po natin sila napapaghindian, kumbaga hangga't may ibibigay, nagbibigay po tayo. O tapos nung kwininto ko po yun, so yun pala, ano daw yun, yung parang yung magnanakaw daw po. Sabi niya ganon, magnanakaw daw po yung babaeng yun, marami na may daw po yun, may kaso. Kaya hindi na ako nahintay nung babae. Tapos pinicturean kasi nung kapitbahay namin. Napicturean nung kapitbahay namin. Tapos pinakita ko po kay elder pa namin nun si Brother Rom. Yun nga yung babae po na yun. Kaya sabi niya, buti Sister Delia, hindi niyo pinapasok sa bahay. Kaya sa panahon po ngayon, kailangan po natin mag-ingat sa pagtulong. Kasi mayroon pong mga manluloko na hihingi ng tulong na kailangan. Karamihan na-experience po namin din yung naming mag-asawa eh. Ihingi ng tulong na yung anak niya daw na hospital, yung anak niya naka-confine, ganun. Kaya sabi ng asawa ko, wag ka basta-bastang magbibigay pag hindi mo gaanong kilala. Kilitasin daw po muna. Pero ako, Pastor, pag halimbawa dito po, kasi nasa community na ako ngayon nagtatrabaho sa barangay. Mayroon po kaming, pag ako po nagbibigay ng hindi po pera, bibilang ko ng pandesal, tapos kape, yun po ang ibinibigay ko. Tapos, mayroon din po akong inaalagaan na yung sa kulungan na binibigyan ko po siya ng pagkain, pero may kasama po yung babasahin. Nagbibigay po ako ng mga books kasi may mga books po kami dito na nung time po kasing nagba-Bible study ng asawa ko. May mga books kaming hinihingi sa mga kapatiran na hindi na po nila ginagamit. Nandito lang. Tapos ang ginagawa ko po, pag ako po nagbigay, halimbawa, kaunting halaga man po yun o kaya may kasama po yung babasahin. Para kahit papano, sa pamamagitan po ng ganong maipapalaganap pa rin po natin ang salita ng ating Panginoon. Yun lamang po. Marami pong salamat. Thank you very much po. Yan, ang ating oras ay 5:16. We have a few minutes to spare. Meron pa ho sa inyong gusto mag-share? Naalala ko, Pastor, noong nasayin ako ng Palanan, umakit ako doon sa lugar ng PFM. Maganda po yung ginawa ng PFM doon ng panahon na iyon dahil tinuruan nila ng magandang kultura yung ating mga kapatid, mga IP. Yung mga kapatid IP natin doon, napansin ko hindi sila yung hingi ng hingi. Hindi. Pero nakikipag-barter sila. Yan. May dala akong mga inkan. Ganda yan. Yung aking inkan, pag hiningi nila, papalitan ho nila ng tapang isda. Napakasarap eh. Nakikipag-barter sila. Yun yung ginawang training ng PFM doon. Sabi ko, maganda yung kultura nila. At kapag nagpapatlak ho kami, talagang nagdadala sila. Medyo iba yung kultura nila doon sa ibang mga IP na hindi pa member ng church. Kasi natuto na rin yung natuto na rin yung community doon how to handle yung ganong kultura. Medyo maganda na yung kultura, na na-build doon sa community. And so maganda ho ito yung sinasabi nila sa atin dito na matulungan yung mga minsan ay iniisip natin nakakatulong yung style natin sa kanila, yung pala ay mas nakakasama sa kanila. But if we will help them to have a good culture of sharing, ganyan, na pag meron sila ay ganoon din naman sila, maganda ho yung community na gano'n. So kahit na hindi naman tayo mayaman, hindi naman tayo sobrang dami ng pera, but at the same time we can still be a help for others then. Yan. So may the Lord that blesses, I think. Sige, Pastor.
Yun yung point nung principle number 3 natin ngayong umaga. I-empower the poor responsibly. No? Empower the poor responsibly. Tulungan ang mga mahihirap sa paraang pinangangalagaan ng kanilang dangal o dignidad na nagtataguyod ng sariling kakayahan. Ayan, Pastor, tama yun, yung experience mo na yun. Yun po yun, sakto po yun. Na, pag yung pong mga mahihirap o yung ating pong mga walang kayang mga kapatid sa buhay ay nag-aalok ng kanilang sariling kakayanan, huwag niyong tanggihan mga kapatid. Hindi, tulungan ka na lang namin. Tayo pa nag-i-initiate ng pagiging nila, umasa sa atin, umasa sa atin. Ito pa mga kapatid, Pastor Benji, ito'y madalas na nai-encounter ko sa mga trainings na aking seminars at lalo na sa mga liblib na lugar. Hindi ko alam kung paano sinasagot ito ng ating mga leader sa church. Pero ako po ay merong kanyang paraan ng pagsagot. Basta ang layunin ko po ay turuan ang lahat na magtiwala sa Diyos. Walang mahirap, walang mayaman. Sabi nung isang kapatid, siya po ay may kaya, member ng church, angat ang buhay. Turo kayo ng turo ng pag-ikapo at pag-offering. Hindi nyo naman tinuturuan, hindi nyo binibigyan ng hanap buhay. Yung mga kapatid, paano sila magta-tithes and offerings? Mabuti lang, kainin na lang nila yung kanilang tithes at saka offering. Mas mabuti, mahirap mabuhay, sabi gano'n nung paano nyo po sasagutin yon? Yung mga mahihirap ay parang ini-exempt nila sa pagta-tithes and offerings. Ang mga mahihirap po ba ay exempted sa tithes and offerings? Ang issue po ba ng katapatan ay sa pagiging mahirap at mayaman? Matitan nyo sasagutin yan. Sige. Kasi marami sa atin, kahit manggagawa, ay naniniwala na i-exempt na lang natin yung mahirap kasi wala naman tayo binibigay na trabaho sa kanila. 2 puntos mga kapatid. Ang ating simbahan hindi ho ahensya ng paghahanap buhay. Hindi ahensya ng pagbibigay ng regular na trabaho. But we can help. We can help. We can give networks, ASI, yes. Pero hindi responsibilidad ng simbahan natin magbigay ng hanap buhay na regular. Mayroon lamang talagang selected na mga called sa mga ganyan. Number 2 mga kapatid, tithes and offerings in faithfulness is not the issue of money. It's the issue of trust. Di ba mga kapatid, ang sarap na maturuan na kahit sa kabila ng kahirapan, matitiwala sila sa Panginoon. At ang pagta-tithes and offerings ay isang paraan ng pagtuturo na sila'y magtiwala sa Diyos sa kabila ng mahirap ang buhay. At masarap po magtiwala sa Diyos sa panahon na yon. Yun tayo ay kapos na alam nating hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Huwag ho tayo mag-atubili na ang mga kapos na ating mga kapatid ay ma-appreciate din nila na ang Diyos ay nagbibigay ng blessing na hindi kagaya na ikinukumpara nating blessing na malalaki sa mga kapatid. Tulungan natin ang isa't isa na ma-appreciate natin ito. Mahirap, mayaman, ay turuan natin ma-appreciate na ang pagiging katiwalang tapat ay para ito sa dukha at para din ito sa may kaya. Kaya alisin na po natin ang meron tayong connotations na parang ang stewardship ay para lamang sa mga mayayaman. At ang mga mahihirap ay exempted na. Ayan, napakaganda ho, no? Naisip ko nga, Pastor, minsan kasi naikukumpara natin yung sarili natin dun sa mga milyonaryo. Kaya tingin natin sa ating sarili yung mahirap. Pero kung ikukumpara natin yung sarili natin talaga sa mga yung walang-wala talaga, bay mayaman pala tayo. Minsan sa atin yung para sa sapatos natin
marami, no? May mga branded pa. Pero yung mga tao talagang yung isang pares lang, no? Depende ho yun minsan yung iniisip kasi siguro ng iba na mahirap lang kami, pero kung tutuusin, kung ikukumpara ang buhay sa iba, ay mas maaluan naman kaysa sa iba. Kaya ho yung minsan nasa mindset eh. Sabi nga po ni Secretary Togadi noon, nung nagtatraffic na ho sa EDSA, traffic is only a state of mind. Kasi normal na ang traffic. Minsan siguro yung poverty is a state of mind. It can exist in the hearts of the billionaires, millionaires, but yung mga mahihirap, hindi rin na-escape dito yung mindset na gano'n. Na wala na sila sa ganoong estado na talagang mahirap na mahirap. Baga umangat na yung buhay. Pero ang mindset, mahirap pa rin. Ayun. So, nasa state of mind minsan ang kahirapan. Yes. Tama, Pastor. Actually, mga kapatid, sarap nitong iisipin. When we learn, meron tayo inattendang training, seminar sa Baguio tayo, Pastor. Nakasama ka doon. Meron tayo isang speaker doon na mahusay. Kung kinukulang tayo ng pag-contemplate, na magpasalamat, hindi ka magpapasalamat, dalawa yung isang parish yung sapatos mo. Pag lumabas ka, meron isa lang yung sapatos niya. Kasi putol yung paa. Ang masakit niyan, wala pang paa. Buti ka may sapatos, iba walang sapatos. Kasi putol ang paa nila. Di ba? Yeah. Mga ganun ba, Pastor? Di ba? Ikaw ay nagreklamo, kaya ay ni-exempt mo yung sarili mo sa pagtatapat. Ikaw ay dalawang paa, dalawang kamay. Yung isang tao na masaya sa buhay niya, pero limp siya din, putol ang paa, putol ang kamay. Nagpipreach pa. At maraming, sino yung pastor na yan, Pastor? Yung nagpipreach na limp. Kalimutan ko, Pastor yun. David ano yan? Si David, di ba? Nick Vujicic. Yan. Preacher siya, pero putol ang kamay, putol ang paa. So mga kapatid, ano ba gusto natin? Putol ang paa na mahirap? Putol ang kaya? Whatever. So hindi na po ganun. Ang point lang po natin mga kapatid ay don't exempt anyone to be faithful. Don't exempt anyone to be faithful. Faithfulness is for all. For rich and for poor. May hanap buhay o wala. May tinatangkilit na konti o malaki. Encourage natin, empower ang faithfulness sa mga mahihirap. And the Lord will bless each one of us. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen, amen. Yes po, Pastor Haran. Good morning po pala sa lahat. Good morning po. Merong ginawang social experiment at maraming beses na po na ginawa ito sa iba't ibang dako sa Pilipinas. Napansin nila na pag merong mga may kaya na humingi ng pera, donation, sangayon sa social experiment ay mas binibigyan ng mga tao, yung mga taong may hitsura, malinis, may pangamit, may tayo, mas binibigyan nila ng tulong pag ito'y mag-request ng donation kaysa mga taong mga pulubi. Ano kaya ang dahilan kung bakit ganito ang response ng karamihan? Sangayon to sa study din, sa analyze nila, dahil daw ay iniisip ng mga tao na pagbibigyan mo yung mga taong mukhang mayaman, mukhang malinis, mukhang may kaya sila nagbibigay dahil pagbibigyan mo ro ito, mas may kakayahan itong mag-manage sa donation na yung binigay kaysa mga pulubing pinibigyan mo ng mga tulong-tulong. Kaya siguro, tingin ko, isa rin ito mga sa pinupunteriya ni Ellen G. White kasi na mali na paraan ng pagbibigay. Kung sino pa yung may kaya, siya pa yung binibigyan natin. Yun po siguro ang isa sa nakita kong kasi ugali ng tao na mas magtiwala tayong mabibigay sa mga taong may kakayahan na mag-manage sa ibibigay mo. Hindi naman niya actually kailangan. Pero magbibigay tayo, mas nagtitiwala tayo doon. Salamat po.
Okay, salamat po sa comment. Sister Net? Yes po, Pastor. Narinig ko yung reflection ni Pastor Jerry. Yung katanungan ko po, nangyari din sa amin na may nagtanong din na bakit ba kayo mga Sabadista? Kasi Sabadista ang kilala nila eh. Bakit ba kayo mga Sabadista? Bago kayo magbigay, pinaiimbestigahan nyo muna. Narinig nyo na po ba yun? Nakarinig na ba kayo ng ganon? Kasi sabi ko nga po, kailangan maging responsable tayo bago tayo magbigay dahil marami nga po ang mga manluloko. Alam niyo, sinagot ko lang doon kasi po marami ngayon nandadaya, marami po ngayon ang hindi naman totoo lumalapit. Kaya po kami ganon. Tapos alam niyo ba, no, hindi na siya, nagsalita siya ng ganon na may parang galit ang puso niya. Di hinayaan na lang. Kasi nung lumapit siya, nanghihingi siya, kasi wala daw silang pambili ng ganito, ganyan. Marami siyang sinasabi na kung titingnan natin, yung mga sinasabi niya kailangan, hindi yun necessity. Mga hindi necessity. Kaya po, nung inilapit namin yon sa elder, yung aming elder mabait naman, sabi niya, sige, tulungan na lang kita. Nung sinabi ko na parang ganito, hindi totoo yung sinasabi ng tao, sa nung aming elder, binigyan niya ng pera. Yung pala, nung aming pinaimbestigahan, Pastor, naikot niya na lahat ng churches dito sa San Jose del Monte. At nung nalaman namin yon ay inireport siya dun sa barangay, ng pinakamalapit na barangay na nakita namin na nandun naman siya tumitigil ngayon sa isang bahay doon. At yun ay pinabarangay at sinabi yung pangalan niya na ito ay isang manlulokong tao. Alam niyo ba, nung iyon ay hinuli, may natagpuan pa sa kanyang bag, may patalim pa siya. Kaya ingat po tayo na sa mga ganong pagkakataon na, kasi po sinasabi nga nila, ang mga Sabadista madaling magbigay yan, mabait yan, ganon. Kaya po sinasamantala nila. Kaya nga po ang sabi sa atin ay maging matalino tayo sa higit sa lahat sa pagbibigay. Hindi lang basta masabi na mapagbigay ka sa ibang tao kapag nangailangan, dapat maging responsable po tayo. Yun lang po. Okay, salamat po ng marami. I think maganda po yung mga naibahagi ko natin sa umagang ito sa ating mga reflection, puri ng Panginoon, at nawa po ay patuloy niya tayong bigyan ng discernment, mga mabuting pamamaraan upang nung sa ganon ang mga may pangangailangan ay talaga hong matulungan natin. At sa ganon ding paraan ho ay atin hong ma-maximize yung resources na pantulong po natin para sa iba. Sa ngayon ho ay dadako po tayo sa atin hong Councils on Stewardship. Ano po? At ang magbabahagi po sa atin sa umagang ito ay si Pastor Joel Maliari. Siya po ay currently naka-assign sa South Tarlac District. At bago ho yun, Pastor Jerry, may video ho ba tayo? Yes, Pastor. Andiyan na po nakaready okay na po ating mga team, ating pong team. Yeah. Okay po. Brother Melvin po ang magpe-project. Opo, sasaglit lang po. Daddy, hindi ako nagbibigay. March 8, Offertory Reading Devotional. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at kapag siya ay tumanda na, hindi niya ito hihiwalayan. Kawikaan Kapitulo 22 Versikulo 6. Si Kezia at ang kanyang pamilya ay nakatira sa Lusaka, ang kabisera ng Zambia. Nakatira sila sa compound ng simbahan, gayon din ang manggagawa sa Union. Isang araw, nang sila ay nagdaraos ng pagsambang panggabi, ang talakayan ay napasentro sa ikapo at handog. Ito ay paksa na napakahalaga sa pamilya, sapagkat ang ama ni Kezia ay isang stewardship director ng Union.
Samantalang nagpapatuloy ang talakayan, hinikayat ng ama ni Kezia ang bawat isa na matapat nilang ibalik ang kanilang ikapo at sistematikong mga handog. Bago isagawa ang pangwakas na panalangin, itinaas ni Kezia ang kanyang kamay at binigyan siya ng kanyang ama ng pagkakataon na magsalita. Tinanong niya, "Daddy, sinabi mo bang lahat tayo ay magsasauli ng ikapo at magbibigay ng handog?" "Oo, Kezia," sagot ng tatay niya. Umiling-iling si Kezia at nagsabi, "Hindi, Daddy, hindi ako nagsasauli ng ikapo at hindi rin ako nagbibigay ng handog." Naunawaan ng ama at ng ina kung ano ang ibig sabihin niya, sapagkat sila'y nag-iikapo at naghahandog bilang isang pamilya. Akala nila tama na iyon, subalit para kay Kezia, hindi pa. Nang sumunod na linggo, binigyan nila ang bawat isa ng pocket money at pinaalalahanan sila na alalahanin ang Diyos. Nang nagkaroon sila ng panggabing pagsamba pagkatapos ng Sabbath, kahit na bago pa ang mga tao ay nabigyan ng pagkakataon para may bahagi ang kanilang natutunan sa simbahan, nakataas na agad ang kamay ni Kezia, at nang siya ay mabigyan ng pagkakataon, sinabi niya, "Daddy, sa araw na ito nagbigay ako ng ikapo at handog." Ang bawat isa ay napangiti at nagwika, "Amen." Simula noon, ang mga magulang ni Kezia ay nagbibigay na sa kanilang mga anak ng pera upang sila mismo ay matuto na magbalik ng ikapo at handog. Ang karanasan ni Kezia ay nakakahikayat sa mga magulang na magbigay ng pera sa kanilang mga anak upang sila din ay matuto na sumamba sa Diyos sa pamamagitan ng ikapo at handog. Panawagan. Samantalang ating ibinibigay ang ating handog sa araw na ito at sa hinaharap, ipanalangin natin ang mga bata na tulad ni Kezia na magsimulang magbigay kapag siya'y nakatanggap ng salapi. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog, ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Sir Joel, it's your time po. God first morning po sa ating lahat. Ang ating pong topic ngayong umaga ay self-denial and self-sacrifice. Maraming mga taong naghihirap at namamatay po dahil sa kakulangan ng pangangailangan sa buhay. Ang Diyos ay nakikinig sa mga daing ng kanyang mga anak dahil sa kanilang kahirapan at kakapusan. Ang daing ng kalungkutan at kahirapan ay naririnig sa ating paligid. Marami po tayong nakikita kung titignan lang po natin at pakikinggan. Marami po tayong maririnig na kahirapan. Ngunit ang kasalanan ay naglalagay ng anino sa atin para hindi mabigyan ng pansin ang daing ng kahirapan sa ating paligid. Sabi po dito, magsusulit sa Panginoon siya na nagpabaya sa kanyang mga nangangailangan. Kaya nga po ang tanong ng ating Panginoong Diyos sa isang mayaman na lalaki, ano ang iyong ginawa sa kayamanan? Ano ang ginawa mo sa pera na ibinigay ko sa iyo? Sapagkat nung ako ay nagugutom, ay hindi mo ako pinakain. Nung ako ay nauhaw, hindi mo ako pinainom. Kaya nga po tinatawagan tayo ng Diyos na makipagtulungan sa Kanya. Ihanda natin ang ating sarili. Kailangan ng self-denial. Kailangan ng self-sacrifice, pagsasakripisyo. Sapagkat ang saya at kapangyarihan ng mundo ay lilipas, ngunit ang buhay na ginugugol sa paggawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang resulta ng bunga ng ibinigay upang isulong ang gawain ng Diyos ay makikita sa kaharian ng Diyos. Nawa tayo po ay makisangkot sa panawagan ng ating Diyos na bigyan ng pansin at pakinggan natin ang
mga tao na dumadaing sa kahirapan, tayo maging instrumento na mapawi yung kanila pong paghihirap sa sanlibutan ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Salamat po, Pastor Joel. Sa oras pong ito ay tayo po'y dadako sa ating hong prayer session. Na po. At muli po ay ating pong patuloy na ipanalangin ang ating hong Harvest 20. Amen mga kapatid. Ayan na po. Teka lang, bubuksan ko lang. Mag-ano tayo, mag-reflect ng konti. Mag-reflect, ano tayo, ano tawag doon, nakalimutan ko. Mag-recap tayo mga kapatid. Ano? Maganda yung lesson actually. Ano? Medyo parang nakulangan lang tayo sa ano ni Pastor. Ano? At ganito, self-denial, self-sacrifice yung title mga kapatid. Ano? At sabi dito, ang pangunahing tema ay ang buhay na may pagtanggi sa sarili at sakripisyo ay patunay ng tunay na pagsunod kay Kristo. Kaya pag tinatanggi natin yung sarili natin at nagkasakripisyo tayo ay may patunay na sumusunod kay Kristo. Ano po? Wag naman yung sakripisyo na isa-sacrifice mo na yung kalusugan. Ano? Pero sakripisyo, ibig sabihin yung mag-sacrifice ka ng ilang bagay na gusto mo na itutulong mo sa gawain. Yan, sacrifice. Ano po? So, sabi dito, naririnig ng Diyos ang panaghoy ng mga naghihirap. Yung mga panawagan na naghihirap, naririnig yan ng Diyos, hindi naman bigyan Diyos. Sabi dito, hindi bulag o bigyan Diyos sa kahirapan ng kanyang mga anak. Ang mga panawagan ng mga nagugutom, nauuhaw at naghihirap ay tumatagos sa langit. So, yan ang naririnig ng Diyos. Yan, ano? Pangalawang punto, maganda. Mananagot ang may kayamanan na hindi tumulong. Grabe, pag mayroon ka pala, tas hindi ka tumulong, mananagot ka pala. No? Sabi dito, ang mga may kayamanan ngunit naging makasarili ay haharap sa pagsisiyasat ng Diyos. Itatanong daw sa atin ng Diyos, anong ginawa mo sa perang binigay ko sa iyo para sa aking gawain? Mga kapatid, kung binigyan tayo ng pera ng Panginoon, itulong natin sa gawain yung dapat natin itulong sa Panginoon pamamaraan. Pagbabalik na ikapo, tapat na ikapo, at pagpapasalamat sa pamagitan ng offering, COP. Ano po? Para na sa ganoon na hindi na masayang yung ating paghihintay sa pagbabalik ni Jesus. Ano? Na kailangan maging tapat na tayo. Bahala kayo, baka tayo magsisi pagdating ng araw, di ba? Dahil naging madamo tayo, naging makasarili tayo, naging magulang tayo. Ano ba yung magulang naman bang term yun? Terminong pangkanto. No? Number 3, kasalanan ng pagtanggi sa mga nangangailangan. Kita niyo po may nangangailangan, tapos tinanggihan natin kasalanan yan. Paano mo naman malalaman kung talaga nangangailangan? Baka scammer lang. Yun ang problema natin sa ngayon. Level up na yung ating kapanahunan. Pag lumapit sa'yo, hindi mo sure kung sila ba talaga nangangailangan o scammer lang. Ano po? Mahirap, ano po. Pero ipanalangin natin kung paano natin sila tutulungan. Lumalaganap ang kasalanan. Ayan ang sinasabi ko. Kailangan natin makipagtulungan sa Diyos. Lumalaganap ang kasalanan. Hindi lamang yung mga nagdaramot, pati yung mga scammer, no? Lumalaganap din. Ano? Mapagtulungan tayo sa Diyos, sabi dito sa lesson. Manalangin tayo. Tingnan natin kung anong pinakamabuti. No? Sa gitna ng kasamaan at kahirapan, kailangan natin maging katuwang ng Diyos sa kanyang gawain at habag at pagliligtas. So, yung kanyang gawain talagang magpapatuloy yan hanggat hindi pa siya dumarating pabalik. Ano? So, mawawala ng kayamanan. Number 5, mawawala ang kayamanan ng sanlibutan. O tunay naman na mawawala, magbubulok yung mga yan at mga pera na yun, masisira at mauubos. Diba? Pero yung buhay na inalil sa kaloob ng Diyos ay mananatili magpakailan man. Ayan. Yung buhay natin, pag inialin natin sa Diyos, mananatili yan forever. Po. At last but not the least, ang gawain para sa Diyos ay walang hanggang bunga. Pag gumawa tayo ng gawain para sa Diyos, may walang hanggang bunga. Okay. Ano yung bunga na yun? Everlasting life, mga kapatid. Ano? So, ano mong ibinigay natin para sa misyon, sa mahirap at sa kapakanan ng iba ay may gantimpala sa langit, mga kapatid. Hindi lamang pera, kahit yung ating oras, yung ating panahon, pag tumulong tayo sa gawain,
yan ay may kapalit ano. Hindi dahil sa gusto natin, hindi tayo tutulong dahil nasa natin may kapalit sa langit, kundi sa pagmamahal natin sa gawain na po kay Kristo, sa pagbabalik ng ating pasalamat at healthy tayo, malakas pa tayo. So yun dapat ang ating motibo, no? So hindi daw masasayang anumang sakripisyo na ginawa sa pangalan ni Kristo. Bilang buod sa amin dito, ang araling ito ay paanyaya sa bawat Kristiyano. Ibig sabihin tayo, ikaw at ako, na mamuhay sa pagtanggi sa sarili at sa pagiging mapagbigay. Hindi tinatanggap ng Diyos ang pananampalatayang walang gawa. Nananampalataya ka ba? Sagot mo, yes. Pero ikaw ay wala namang ginagawa. Hindi ka rin nag-tithes and offering. Paano ka nananampalataya? Nagdududa ka sa Panginoon, baka makulangan ka, maubusan ka ng bigas. So hindi ka nananampalataya, salita lamang, ano? Ang tunay na mayaman ay yaong inilalaan natin sa gawain ng Diyos. Ito ay kayamanang hindi nawawala. So mga kapatid, yan ang ating lesson ngayon sa maga na ito. Nawa, ang ating patuloy na paggawa ay lapit natin sa Panginoon para makipagtulungan tayo sa Kanya. Basahin natin yung mga chat dito kanina. Hindi na nila nabibigyan ng pagkakataon yung mga chat. Anong gusto nila? Nagsasalita yung mga nagre-reflect doon. Pero ganun pa man, nandito tayo para basahin natin yan, ano? Sandali lamang. Mag-reflect tayo sa inyong mga chinat. Si Ma'am Nora, may we remain faithful to you, God, in spite of all struggles we are experiencing right now. Ito yung kanina sa Let's Not Forget. So, si Leonard ay nasa hospital pa rin, ano? Yes po, always positive, Ma'am Nora. Huwag tayo magiging negative, ano? Dahil bawat araw ay positibo dapat tayo lagi. Maraming humihingi ng tulong dahil ayaw natin silang mapahiya, kaya bibigyan natin, pero titingnan natin mas masarap pa ang buhay nila dahil palagi ang outing nila. Ate Reby, sabi ko ngayon vlogger na namamalimos sa hotel pa natutulog, kaya sabi ko nga, ako pag pinipili ko rin yung bibigyan ko, no? Yung mga bata na nasasanay na manghingi sa kalsada, hindi ko binibigyan kasi kinukonsente ko na lamang sila, pati mga magulang nila nakukonsente na. Pero pagka may matanda na mahina na nanghihingi, binibigyan ko kasi alam ko talaga walang kakayahan magtrabaho. Tapos marami pala, no, Ate Reby, no? Alam ko na-experience natin dito sa Gapan, sa Leonardo, nagpapanggap na Adventist. Ay nako, may presyo pa yung hihingin, 2,000 lang daw, pamasahe lang daw pa uwi ng probinsya. So maging maingat po tayo, mga kapatid. Pag nagbigay tayo, make sure picture natin with pangalan, ID, picture natin sila, ipakalat sa distrito, baka umulit pa sa ibang church. Magbigay ng maliit lang, huwag malaki kasi umiikot yung mga yan, ano? Nagiging modus na nila. So binubulungan ko po yung may hawak ng basket, sabi ni Ma'am Nora, ng offering na kasama ng mag-preach sa marketplace. At sinasabi ko ganito, pasensya ka na kasi marami rin kaming project sa church namin. Isa ako Seventh-day Adventist. Mayroon niya sa palengke, no? Offering lang po, mga nakasuot ng madre. Offering po, offering. Sabi ko, binulungan ko rin yan, Ma'am Nora, sabi ko. Sa church po kami nagbibigay kasi hindi sa ganitong public place. Ganun, ano? Sa church po kami nagbibigay ng offering. Kasi nga hindi mo rin malaman, maraming pwede magsuot ng ganun yung madre, di ba? Kung akala mo madre, manghingi ng offering, bibigay mo ngayon, diba? So sumuporta ka pa sa mali niyang gawain, di ba? Nagbibigay lang, sabi Ma'am Nora, nagbibigay lang naman po tayo ayon sa tinatanggap natin pagpapalat, at hindi kung tayo ba ay mayaman o mahirap. Ito yung tungkol sa tithes and offering, ano ba? Ayan yan, no? Usually ang iniisip na iba, mahirap lang kami, ano ibibigay namin. So dapat talaga education, maituro natin sa kapatiran na ang tithes and offering hindi tungkol sa salapi. Ito ay faithfulness. Ito ay pinakamataas na uri ng pagsamba dahil nagtitiwala tayo sa Diyos na siya ay buhay, na siya ay tumutulong sa ating mga pangailangan, at lahat ng mayroon tayo ay nanggagaling sa Kanya. So yan ay ibig sabihin na, ng stewardship, pagbibigay sa Panginoon.
Kaya kung iniisip ng iba na mahirap lang sila at exempted sa tithes and offering, kailangan silang i-educate na po. Kaya tayo merong stewardship Sabat din natin gagamitin yung ating pagtuturo sa ating mga bagong members. Usually mahihirap. Yan. Kasi nga tayo nangangaral sa mga mahirap na lugar. Mahirap kasi paano kung mangangaral sa mayayaman, dapat mayaman ka rin. Kung ikaw nangangaral yan, elite ministry, no? Doon papasok yung mga elite ministry. So ayan, ang ating lesson ngayon ay napakaganda, no? Nawa sa ating paglago, pag-araw-araw na paglago, natututo tayo at na-apply natin sa ating buhay. So tayo manalangin mga kapatid. 30 seconds silent prayer and then tutuloy ko po. Let us pray mga kapatid. Let us pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga na ito, salamat po muli sa inyong pagtawag sa amin na muling gumising ng maaga, makinig na inyong mga salita, matuto na kung paano kami tutulong sa mahirap. Kung kami ay hindi tutulong sa nangangailangan ay kami nagkakasala. At kung paano namin sasagawa ng mabuti ayon sa inyong kalooban ng aming pagtulong. Marami kami natutunan sa umaga na ito. Nawa ito'y amin lahat na may apply sa aming buhay. Na kami sa aming pag-araw-araw na pumuhay habang naghahanda sa inyong nalalapit na pagbabalik, maging tapat kami sa inyo sa ano pa mga kapamaraanan. Magsakripisyo, matuto kami magsakripisyo sa aming buhay na isuko ang aming mga sarili upang sa ganon kami ay maging isang legit na mananampalataya na naghihintay, nagmamahal sa inyo at naghahanda sa nalalapit ninyong pagbabalik. Sa umaga na ito ay aming nais na ilapit ang bawat isa. May mga prayers po kami na binubulong sa inyo sa umaga na ito. Ang ilan ay ang mga pangalan ng aming mga mahal sa buhay. Ang ilan ay aming mga suliranin sa buhay na bibigatan sa buhay. Ang ilan ay aming mga kalusugan. Ang ilan ay ang aming mga pinansyal na pangailangan. Ang ilan ay aming mga relasyon sa pamilya. At ang karamihan ay aming nais na maging mabuti ang aming kalagayan. Ngunit dakilang Diyos aming nilalapit sa inyo at tinihiling ang inyong kalooban dahil alam namin ang inyong plano ay mas mabuti kaysa sa aming mga plano. Ipagkaloob po sa amin ang pinaka-the best. At alam nyo po, kayo ang nakakaalam ng mas mabuti para sa lahat. Sa umaga nito, nais naming ilapit ang sambahayan ni Ate Reby Padilla kasama na yung kanyang mga mahal sa buhay at ang iglesia ng San Leonardo Church. Patuloy na silang samahan sa araw-araw na pamumuhay, maging tapat, turuan sila maging tapat at patuloy na magtiwala sa inyo. Ganyan din ang sambahayan ni Ma'am Jamie Navales kasama ng GAES, teachers, pupils, parents, ang mga nag-i-enroll. Gayon din ang kalusugan ni Brother Panoy, patuloy na ipanumbalik ang kanyang kalagayang karamdaman. At gayon din ay ang sambahan ni Ate Milen kasama ni Kuya Rick, ang patuloy na kagalingan kay Sister Charlene Lacanilaw, complete healing and recovery para sa kanyang pinagdaraan ng sakit. Gayon din ang sambahan ni Ma'am Femi, Kuya Abner, at ang fast healing and recovery kay Rachel Suarez,
si Casey na malayo sa kanilang lugar ay patuloy niyo samahan sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Dalangin din namin ang sambayan ni Neneng, Sister Neneng at ni Brother June sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Sila ay patuloy na maging tapat at maging malakas ang kanilang pananampalataya at patuloy na sila inyo samahan sa kanilang araw-araw na paglago. Dalangin din namin ang kanyang mga mahal sa buhay na kanya ay pinapanalangin na may mga karamdaman. Patuloy niyo po siyang hipuin ng papagaling na kamay. Ang sambayan din ni Nanay Nerissa Francisco, si Brother Reynaldo Eusebio, gayon din ang buong family, si Veronica at gayon din si Liwayway at si Romnick Erilla. Dalangin din po namin ang sambayan ni Kuya Bobby at Ate Lorna pa, kanilang anak sa malayo, si Tintin, si Buboy. Patuloy niyo pong samahan sa araw-araw ang kalusugan ng bawat isa. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Elena Pablo, ang kanyang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas habang siya nagtatrabaho sa malayo. Ang sambayan din Sister Sweetie Burgos Lopez, ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang sambayan Sister Dang de la Cruz, Sister Vicky Jimenez, Sister Teresita Dairet Reyes kasama ng kanyang mga prayer request. Ang sambayan Sister Aurea Melihor kasama ng kanyang mga mahal sa buhay, Sister Edna Estares, gayon din si Ate Mitch, Sister Marilyn, si Ma'am Nora, at lalong higit ang kanyang anak na si Leonard. Kami po ay umaasa na isang magandang positive result dahil kami nagtitiwala po sa inyo. Naway ito ay pagkaloob nyo sa amin ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa aming kagustuhan, at umaasa kami na si Leonard ay patuloy yung gagamitin o dakilang Diyos. Ngayon din ang sambahayan ni Sister Teresita Ladia, Sister Wilma Fernandez, Sister Janet, Brother Jojo Gatmaytan, Sister Elizabeth Erese kasama na yung kanyang anak na sa banig ng karamdaman. Gayon din Sister Senaida Manarang at gayon din si Sister Gina Salazar at ang lahat ng mga kapatiran na kasama namin din namin nabanggit. Dinggin niyo po ang aming panalangin at ipagkaloob sa amin ang inyong kalooban at hindi ang aming kagustuhan. Patawad po kung saan kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Ano po? Ayan, salamat sa pakikinig, salamat sa mga prayer warriors, at patuloy na matuto pa tayo sa bawat umaga. Hanggang bukas pumulit, nakatutok sa akin yung electric pan, ang lakas ng register sa mic. So hanggang bukas ulit mga kapatid, ang oras 5:54 na umaga, maliwanag na sa labas, pwede na mag-exercise. Magandang umaga po sa ating lahat at salamat pumuli sa pakikinig. God bless us all mga kapatid. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have